Sir, pwede po bang hindi muna mag-resign yung mga incumbent, magpatawag na snap election din? Kung ano po yung magiging result, saka sila mag-step down po lahat? Yun ang magiging proseso. Yun ang magiging proseso. When I say snap election, kasi iniisip lahat ng 1986, di ba? Eh, iba talaga sitwasyon nun. But snap election, snap means mabilis. Di ba? Yung hindi scheduled, etc. So if the President and Vice President resign, magkakaroon yan ng acting. Pero ba't naman sila magre-resign na wala naman commitment ang lahat ng congressman at lahat ng Senate na kami din at walang tatakbong for president sa amin. Di ba? Walang tatakbo ulit na senador ulit. So sabi nga nung iba sa comment sa Facebook, kayo din ang mananalo, bawal ka nga tumakbo eh. Sabi nung ibang comment, hindi kayo makukulong. Hindi, mas madali mo nga pakulong kung guilty. Kasi wala na sa pwesto eh. Di ba? Baka a fresh start is what we need. Baka hindi. People power brought that. But as you saw, di ba? President Cory had to do proclamation number 3 calling for revolutionary government. Nung pinalitan, sabi ng iba, ba't hindi sinama yung mga mayors? Well, unang-una, walang trust issue sa mayors ngayon governors Yung problema sa trust ngayon, DPWH, ang nagdi-deal with DPWH, Senador, Congressman Malacanang, hindi mayors. Most mayors, some mayors have problems, but most mayors are trusted by their constituents. So, going back, President Cory, nung pinalitan ng mga OIC, doon nagkaroon ng malaking problema Di ba? Pero kung hindi naman nila pinalitan at inabolish yung Congress, you had the same people who supported the dictatorship. So, I could go either way sa argument. Ang point lang, we have to do something differently. We need radical change. We need transformation. We need to attack yung core values ng ating gobyerno ngayon. It's not happening with the present joint or parallel investigation of DPWH, some individuals, NGOs, ICI, and the Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon nga lang nagkakaproblema Pero tingin ko sa lahat ng problema, yun ang pinakamadaling ayusin. Kasi tamang papalit kay Senator Lacson, tapos magandang caucus, i-announce ang direction, transparent na rules, tingin ko, maayos natin yung investigasyon ng Blue Ribbon. Dapat ba ituloy? Dapat, pero dapat bipartisan or non-partisan yung direction, tapos klaro kung anong direction. Sen, good morning po. Speaking of Blue Ribbon Committee and speaking of resignation din po, may we get your statement po sa pagbibitiw po ni Senator Ping, and meron po ba kayong inaay or personal pick po kung sino po yung mag-chair ng Blue Ribbon Committee? In my case kasi mahaba na rin ang history ko kay Senator Ping. I believe in him, in his integrity, kaibigan ko rin. Having said that, it's not a secret naman na meron kami, meaning yung minority, ako personally, difference of opinion sa direction and yung handling. Dati kasi, nung mas bata kami pare-pareho, aside from, bata pa rin naman si Nimpa, mas payat na ngayon. But, maraming bata sa inyo ngayon, pero yung mga kasabay ko na nung neophyte dito, dati kasi 70, 80, 90% nung takbo ng committee, pinapabayaan mo sa chairman yan. But ngayon, iba na ang mga members ng Senado. At the same time, may social media ka, di ba? Na every participant, hindi lang nanonood. Real time yan online. Nagko-comment, nagbibigay ng etc. No? So, iba na ngayon. So, yung direction ng committee has to be by consensus. And we disagree na, I agree with Senator Ping na pag nagpapa-interview, opinion mo yon. Pero paano mahahati ng tao yung opinion mo bilang chairman versus yung opinion mo bilang isang senador? Magkaiba yon, di ba? So, personally, hindi ko hiningi o hindi ko inasahan o hindi ko ni-expect na magre-resign. Kasi usually that's fixed through the majority. Pero nung nagkaroon ng media reports, hindi lang media reports, nung sinabi ni Attorney Fortun na may babanggitin pa, dyan biglang nakita ng majority, sandali lang. Pag binanggit, may basis ba? So matagal na namin sinasabi yon. Walang problemang magbanggit sila ng senador. Dapat magbanggit sila. Pero dapat klaro yung basis at tinitignan muna ng committee. Nung sinabing may babanggitin pa, nagbago bigla, nagkagulo. So I'll stop there kasi nga nag-uusap-usap pa sila. But kaming minority, hindi kami nakikialam sa majority. Ang gusto lang namin, pagka may hearing, may session. Para kung hindi kami
sang-ayon sa nangyayari sa hearing, meron session kung saan magde-decide kung ano nangyayari. So, but I do believe Senator Soto, the Senate President, is on it. They're talking about it. So, it's too big an issue, too big a committee na hindi namin ayusin as a Senate. Pero sir, satisfied po kayo sa takbo ng investigation po ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno po Hindi ako ni Senator satisfied Ping? sa takbo ng lahat ng investigasyon. Kasi sa akin, napakasimple lang. Unahin natin, listahan ng 2025 at 2024, saan ba ang ghost? Bakit pinaka-juicy pero pinaka-magulo din yung Bulacan? Kasi may ghost eh. So napilitan tuloy silang lahat na ikanta na hindi lang sila yon. Iba kasi yung may corruption ka sa DPWH. Parehong corruption yun ha, parehong masama. Pero iba yung sila lang na yun talaga yung kalakaran o di ba ano sabi ng isang witness? Ngayon kasi umabot sa 100% ghost. Panahon ni Duterte daw 15 to 25. Panahon daw ni Pinoy meron din pero 10% lang. So ang punto, part ng panggugulo yan eh. Naguluhin mo lahat. Na lahat meron. So saan mo umpisahan? Hindi ko rin masabi basta-basta. Pero sa akin clear, most guilty and mastermind. Paano mo habulin yung mastermind? Kailangan may working theory ka. Ang working theory ko, this wasn't an ordinary, pwede dito, pwede dyan, 15%, 25% ghost. Hindi. May tumingin sa buong pondo at sinabing, oy, pwedeng may gawin ako sa pondo na to. Benta ko to. At may kasama doon. Paano mo mabubuo yung theory na yun kung tama o hindi? Simple lang. Kumuha ka ng kung saan yung mga ghost, pag lumabas yung listahan na yan, tapos isa-isa imbitahin yan, so katulad na nangyari sa Bulacan, and then mako-compare mo ngayon. Di ba? Put it another way, kung walang problema sa flood control, kung walang naging corruption, tapos lumabas ang listahan ng bawat senador, hindi ka naglagay sa flood control. Hindi ba mali yun? Sipin mo, kung may mga lugar sa Pilipinas, sobrang bahay, hindi ka naglabi na lagyan yun. O pero ngayon, walang umaamin sa flood control kasi nga may corruption doon. Pero hindi natin mahati kung sinong naglagay na wala namang corruption kasi amendment yon, sinong insertion na ayaw lang amiti insertion kasi mali yung salita, at sino talaga yung may kasama sa sindikato na pinagkakitaan lahat ito. Kaya gumulo. So now, having said that, when you say we're not satisfied, it's not the whole fault of the chairman. Isa din lang siya sa iba. Diba? So, as I said, diba, maraming na-expose, maraming magandang nangyari under the chairmanship of Senator Lacson. And if this was 10 years ago, 15 years ago, I don't think aabot sa mag-iisip siya mag-resign. Pero iba sitwasyon ngayon eh. Iba din ang mga iba't ibang grupo. So, having said that, either wag na siya mag-resign at mag-usap-usap sa direksyon, or kung sino man yung papalit, mag-usap din sa direksyon. And yung usapan sa direksyon should be public and transparent and walang usapan na takipan ng kahit sino man. Pero hindi rin naman pwedeng parang pagbabanggitin medyo grupo na to, go ahead. Pag etong grupo na to, wag mo nang banggitin. Pag siya naglagay, amendment yan ha. Pag ako naglagay, insertion yon. Hindi tayo magkakaintindihan pagka ganon. Di ba? Pag Malacanang ang nag-release dahil siya, unprogrammed. Ano yon? Insertion, amendment. O hindi natin masagot. Kasi nga, we cannot debate and we cannot discuss unless we define the terms. Pero sir, kayo po, meron kayong choice po kung sino Choice po to majority yon. Kung gusto lang ibigay sa minority, I'm sure we can also find. Isa But po I kasi don't sa mga kinoconsider din po, again, si Senator Pia po, if I'm not mistaken, pinamunuan niya na rin po yung Blue Ribbon Committee. Sa tingin niyo po, Kasama ko siya Sunday night. At that time, kakasabi lang ni Senator Lacson na mag-resign siya. So hindi namin napag-usapan at all sinong papalit. In fact, yung proposal ko na resign all, I think hindi pa niya nababasa kaya hindi niya ako kinonfront about it. So, but since Sunday night, hindi ko pa siya nakakausap. So, but hindi ko siya kakausapin unless tanungin niya ako anong benefit o hindi. Di ba kasi talagang usapan ng majority yun eh. And so far ang nangyari yung mga ayaw. Di ba? But basic lang muna. Dapat matuloy yung hearing. Dapat yung ICI din maayos at dapat may... kung papanigan ko man yung ICI na wag i-live stream,
at the very least parang korte na pwede doon reporters. 'Di ba? Yung nakita niyo sa US, 'di ba, yung pwedeng may magse-sketch tapos no notes kayo. Pero yung hindi na natin alam ko ano yung tinatanong at ano yung sagot, medyo mabigat 'yon. Kasi siguro ang kailangan maano nung ICI is that your conclusion has to be supported by the public. And usually, pagka hindi alam ng mga tao yung premise at yung proseso, hindi ganun kadaling suportahan ng conclusion. So, halimbawa, kung naging conclusion nila, 24 senador involved, or that other extreme, walang senador na involved, will you support that? Media na kayo, more informed na kayo than the public. Malamang you can't support it kasi hindi nyo na alam nangyari before that eh. Di ba? Doon lang sa ICI, Senator. Pero ang decision na nila is not to make it public. So who can tell them, who can force them or ano man para isa publiko nila yung well, remember, procedures? Pahapyaw, I talked about that on the floor. Na while it's a good idea to have an independent commission, anong parameters? 'Di ba? Kasi at least ako pag independent kasi, independent from who and what? Balik ko sa inyo. Yung first meeting nila sa Malacanang eh. Tapos ang nag-appoint, Malacanang. Walang opposition na in-appoint. Walang religious leaders na in-appoint. Tapos nung si Ate Claire inintriga si Magalong, nawala, sila nag-appoint ng bago. So, di ba, everyone sees the sincerity of the president in getting but it's not necessarily independent. Then do they have the powers? Then hindi siya di ba? So, maraming problema. And then yun nga, then yung House may investigation, tinuturo Senate, tumigil. Senate, tinuturo House, napunta sa biglang pinalitan yung chairman. So, but I can tell you, medyo unfair sa minority yung sinasabing pag nagpalit ng suspect, yung Blue Ribbon. Naumpisahan yan. Mga miyembro ng minority nandun. Si Senator Marcoleta ang chairman nung nag-umpisa. May narinig nyo ba kayo sa amin na suspect na papatayin to? Kasi alam kong hindi papatayin ni Senator Lacson yung hearing na yan. Iba lang yung direksyon. So even if mapunta sa minority or yung minority maging majority, walang papatay ng investigasyon na yan. And yung direction is important in the sense that people will understand. But it's open. Any senator can butt in at any time. That's the nature ng congressional hearings, kaya maganda eh. Di ba? Titigil lahat yan kapag matibay yung batas sa ICI and mapapakita nila yung direksyon at mapapakita nilang lumalapit sila, hindi lumalayo. Lahat kasi ng investigasyon ngayon, lumalawak. I will not say that the investigations daw has not been producing fruit. Ang problema nga, hindi natutumbok yung bullseye eh. Yung masterminds with an S. And secondly, yung sistema. Any crime, kailangan may working theory kanyan. Di ba? Yan ba, sabay-sabay na lang na corruption everywhere? Na nagkanya-kanya na lang? O yan ba, may isang mastermind na eto pondo ng gobyerno, paano natin gaganituin? So, wala kayong narinig na ganun. Wala tayong narinig ganun eh. Di ba? Magkakalinaw yan. Ilabas lang kaagad yung saan mga lugar. Kasi kung makikita mo, nationwide meron biglang ghost lahat. Ibang usapan yon. Pero let's say, 4 na probinsya, kalahati lahat, pati yung percentage So, kahit sa Bulacan, hindi naman sinasabing 100% doon ay ghost. Kasi kung 100% ghost doon, edi pila na natin din lahat ng contractor doon. Maraming masasabi yung mga yon.